sumusuporta sa atin, no? Yes! Mayroon na naman nagkukumpara sa akin na si Marco daw ambassador daw ng B10 BUFO, ano ba yun? Yung dashcam. Bakit daw hindi ako in-invite ng mga company na nag-i-endorse? Guys, ito, maraming nag-i-email sa akin para sa endorsement sa collaboration. Hindi ko pinapansin yan. Ayoko yan guys. Hear me out, bakit ayaw? Subcuse brake check ahead. Ang daming truck, oh. Woo! Pero saglit lang naman ang brake check dito eh. Take the ramp ahead. Tatak lang tayo ng brake tire check. Dito tayo. Daanan natin to. Okay. Jeans. Oh guys, ayan. Dito na tayo ngayon sa Subcuse brake tire check. Meron pa tayong sa kalating oras na driving. Nandun na tayo sa dideliveran natin. But anyway, let's go guys. Ano muna tayo? Mag-conduct tayo ng brake tire check. Alright guys, ayan. Tayo ay magkakandak ng brake tire check. Dito na tayo sa Subcuse guys, Subcuse. Okay. Okay, so starting here. Dami puro bison, no? Bison tracking. Yan. Ito yung guys, ito yung lugar kung saan almost 18 kilometer ang tatakbuhin natin para na palusong na yan, para tahakin ang palusong. Kaya kailangan lagi tayong nakahanda. Check natin ang unit. Common mistake guys na nakikita ko sa mga kapwa truck driver kahit anong lahi, kasi ayoko naman sabing style din ng Pilipino ito, yung ang ginagawa sinisipa-sipa yung mga gulong na ganyan. Wala kang mapukuha dyan. Sinisipa-sipa lang na ganyan. Paano mo malalaman ngayon kung matigas, malambot yung gulong ko, sipa-sipahin mo lang na ganyan, no? Kaya masasabi ko guys, hindi pwedeng gawin yung ganon. Huwag na huwag gagawin yung ganun, kasi hindi maganda. Don't do this. Check natin ang ilaw. Make sure hindi makita yan ng police o dyan sa
madadaanan nating timbangan ilalim. At saka amoy-amoyin din natin guys yung gulong natin kasi mahabang palusong yung tinahak natin dyan, yung lalo na yung merit matindi rin dyan, kaya amoy-amoyin natin. Yung ganyan, yung sipasipahin mong ganyan, paano mo malalaman yan kung malambot o matigas? Kasi yan ang matigas, yan kailangan mo talagang martilyuin. Yun. Kung sipasipahin mo yung ganyan, hindi, don't do that, don't do it guys, yung sipasipahin ganyan. Ilalim. Ayan, okay naman yan kasi nag-pre-tape tayo kaganina. Ilaw dito, makakantado pa. Yun yung mga common mistake talaga guys na nangyayari, kaya hindi mo talaga maiwasan yung ganong klase ng attitude ng mga driver na hindi maganda. Kaya don't do it guys, common mistake talaga yun. Kalahati pa. Yan o, punta ng tigas. Matigas, matigas. Okay, temperature 0. Set point ang 0, box is 1 volt. Alright, ayos, let's go guys, let's go. Alright guys, ayan, i-check nga pala natin kung ano pa tong mga grocery o pagkain natin natitira mula nung 11. Ngayon is 18 na guys. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 7 days na rin ako nasa biyahe guys, nasa karsada. So ito na lang natitira sa atin. Giniling, meron pa akong isang container na giniling. Wow. Tapos meron tayong blueberries. Yun, baon ko ito galing sa trabaho, yun sa bahay dati. Tapos nagluto ko kahapon ng noodles. Yan, hindi ko pa kinakain. Tapos ito, yung tortang tinorta ni Mrs. na turkey breast. Turkey breast. Hindi yan pitso ng manok, kumaga hindi yan chicken breast kundi turkey breast. Tapos may dalawang itlog pang natitira ang lakay tracker, ang dagdag sa baon. Tapos yelo. Ayun, ang natitira kong grocery. Kaya mamaya dadaan ako sa bilihan, tapos mamili tayo ng dagdag para habang tumatakbo ang truck kahit papano ipakulo ko na, kasi may lutuan naman ako dito. Mas maganda yun para sa ganun hindi malubot yung truck. Tara guys, pakabutan tayo ng ulan. Alright guys, ayan, tara let's, bago pa tayo abutan ng ulan dito. Mabigat ito pangarga ko kasi kahapon sa pinikapan natin nung sinarado ko, sagad na sagad talaga, ganyan lang dun sa sa trailer door ang agwat. Kaya dahan-dahan lang ang approach natin dito.
tayo mapudpudan ng preno. Ganito lang naman guys yung madalas naming ruta rito sa company, sa truck. Triangle. Kapag ka lalabas ka ng bahay o Winnipeg from 13th Enterprise, pupunta ka ng Midwest, yan, pick up ka sa somewhere in Winnipeg, tapos pupunta ka na ng somewhere in Wisconsin, para mag-deliver, tapos pipick up ka rin doon somewhere in Wisconsin. It's either papuntang Ontario o balik ng Winnipeg. Ito yung ginawa natin from Winnipeg to Wisconsin to Continue on Highway 5. Calgary, Alberta, and then British Columbia. Ang sabi sa akin ng aking dispatch, meron daw akong reload. Pagkatapos nito pupunta daw tayo ng Oregon, pipick up daw tayo doon, tapos babalik na naman tayo ng Calgary. Balik ng Calgary, pupunta tayo ng Winnipeg na siguro, o depende kung anong gusto nila. Kasi marami pa naman akong oras eh. Gusto ko sanang mag-stay muna rito sa karsada, at bago ko umuwi sa Winnipeg, is yung hindi na ako lalabas kasi magpapasafety nga tayo ng truck. Yes! Anong petsa ngayon? 18. 18 until sana makauwi ako mga just before end of the month, kasi hindi pwedeng ibiyahe ito. Basta ang truck ko is dapat hindi na siya tumatakbo by the end of the month of June. Pag lumagpas ka ng June or July, kahit madaling araw, wala na, violation, big violation na yun. Ayan guys, so in-engage ko na yung aking engine brake. Ito, number 3 engine brake. At yung pa ako nasa malayo na, ito relax na lang. At ang speed lang natin is 21 km/h. Mabigat tayo, kaya kailangan ganyan lang ang speed. Tapos ang ating gear, o nakakambyada lang tayo, number 6 lang. Nakadrive pa rin, pero mamaya ililipat ko sa manual para hindi siya mag-cuts ng speed. Kapag ka proper ang approach mo lang talaga sa palusong, hindi mo na kailangan promeno. Natawa ako doon sa sa nagpas sa akin. Sabi niya, kahit grade 3 daw kayang imaneho yung palusong niya na ganito. Bakit ko daw ikinukontent pa yung gano'n? Sabi ko naman sa sarili ko, minsan ang tao talaga kapag hindi sila masaya sa kanilang buhay, magsasalita na lang ng hindi maganda to prove their point. Kahit grade 3, ano ba yun? Grade 3 kayang magmaneho sa ganito, British Columbia, ganyan. Kaya minsan hindi na lang ako nagko-comment kapag kasi yung iba, nalaman ko yung mga nagbabas sa akin is taga Pilipinas. So instead na mainis ako, hindi na ako mainis kasi taga Pilipinas pala iniintindi ko na lang kasi ayun police nakuha ng speed, ano pala siya, kasi may construction kasi dito 60 lang kasi ang speed 60 km/h nakita natin. Alam ko yung mga ibang nagko-comment taga Pilipinas, kaya instead na mainis ako sa mga bus nila sa akin, yung mga busera, nalaman ko na taga Pilipinas pala yung nagbabas sa akin, yung nag-i-hit sa akin. Instead na mainis ako, hindi na lang kasi
what I feel is yung nakasimpatyo na lang ako sa kanila. Kasi guys, mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas eh. Galing naman tayo lahat sa mahirap na buhay. Pero may mga tao rin talaga na kahit anong gawin mong pabutihan o mabuti man yung ginawa mo para sa kanila, masama pa rin. At gusto ko rin i-shout out yung mga sumusuporta sa atin, no? Yes! Mayroon na naman nagkukumpara sa akin na si Marco daw ambassador daw ng B10 BUFO, ano ba yun? Yung dashcam. Bakit daw hindi ako in-invite ng mga company na nag-i-endorse? Guys, ito, maraming nag-i-email sa akin para sa endorsement sa collaboration. Hindi ko pinapansin yan. Ayoko yan guys. Hear me out, bakit ayaw ko? Unang-una, sila lang ang magbi-benefits kapag ginawan mo sila ng video. Na free advertisement na sa kanila yon. Pangalawa, hindi ka naman kikita totally na babayaran kanila. Kikita ka based from the video na ginawa mo para sa kanila. At syempre, kapag bumili sila sa product, meron kang incentive doon kapag may bibili sa product na galing sa channel mo, kasi ilalagay mo yun doon, yung link. Pero kung bumili sila sa Amazon ng gano'n, wala kang kita doon. Hindi ko style yung gano'n, kaya para sa akin, sa kanila na yun. Marami sa akin si-send o nag-i-email sa akin ng collaboration. Hindi ko style yun. Mas okay na ako sa ganito. Pero kung may mag-email sa akin na gagawa ng endorsement na ako mismo yung kukunin nila para bayaran ako at camera nila at sasabihin sa akin kung anong gagawin ko, yun talaga ang endorsement na matatawag. Pero kung gagawa ka lang ng video para sa isang product, para sa isang company, hindi na. Hindi ko style yung gano'n. Sa kanila na yun, sa ibang vlogger na yun. Okay na ako sa ganito. Pero hindi ko inaano yung mga ibang kapwa vlogger, kung gusto nilang gumawa, it's okay kasi siyempre nila yan choice nila yan Basta sa akin, masasabi ko rin sa inyo, guys, kung sila mayroong invitation na natatanggap, marami rin tayong invitation na natatanggap. Pero hindi lang talaga ako umaano sa mga ganyan kasi ayoko. Wala akong panahon gumawa ng video nila. So, okay. So, let's say sabihin natin yung isang nag-submit sa akin ng o nag-request sa akin ng invitation, in-invite niya akong yung lithium battery na pwede ko daw gamitin sa RV ko. Wow! Sabi ko, hindi naman nila ikaw padadalhan ng battery mismo ang mahal ng battery, papadala ka, bibilhin mo yon at pag binili mo yon, gagawa mo ng video. Tapos pag ginawa mo ng video, papublish yung kanilang product, pati company nila. O ikaw, wala ka namang kita doon ang kita mo doon kapag may bibili doon sa product na yon based sa link na ilalagay mo doon, or kung ano man yung kunwari Lakay tracker Lakay 10, may discount na $10, yun ang ilalagay mo doon sa doon sa link na yon. Siyempre sasabihin mo rin sa kanila yun para sa ganon, pagka sinabing Lakay, siyempre may $10 ka kada product. Pero kung wala naman, wala. Yun, kaya wala akong panahon gumawa ng mga ganong bagay. Sila na, okay na ako sa ganito. At
At saka hintuan nyo na yung kakaano guys, hintuan nyo na yung mga iba, hindi ko linalat. Hintuan nyo na yung ano sa akin, sa mga ibang vlogger. Yung kumpara. Si ganito, mayroon ambassador, si ganito, mayroon siyang promotion, mayroon siyang kontrata. So what? Kumbaga, kung ganun man yung isang vlogger, di magpasalamat na lang tayo kasi probably this vlogger will deserve yun kasi nga hardworking yung vlogger na yun. Ganun lang yun. Hindi mo naman basta makukuha ang isang bagay kung hindi ka hardworking, hindi mo talaga pinaghirapan. Basta ito lang masasabi ko, para sa akin lang, kontento na ako yung paggawa ng video na gano'n para hindi lang ako maburdom sa karsada. Yes! Ayan, medyo mabagal na tayo, 19 km para na rin par. Mas mabilis pa yata yung ilakad ko na to, so yan. Lagyan natin sa number 8 ang kambyada. Tapos number 1 engine brake para mag-pick up ng konti ng speed. Yun lang yung masasabi ko. Kung sila, mayroon silang mga endorsement na nanggagaling sa mga company na yan, may kontrata daw sila, eh okay lang, wala namang problema sa akin eh. Sa akin, meron ding invitation pero hindi ako nagkagawa ng ganyan. Ayoko. Wala akong panahon talaga gumawa ng mga ganyan. Sinasagot ko lang yung mga nagko-comment sa aking sa aking video. Sinasagot ko lang, guys. Yes! Na mayroon ding nag-i-invite sa akin para mag-endorse. Pero ayoko lang talaga. Kasi ako, ini-emphasize ko yung pagiging Pilipino, yung dapat magkakaisa. Yes! Alright guys, ayan, malapit na tayo sa baba. At hihinto muna ako sa chili walk nito. At pagkatapos ay pupunta tayo dun sa grocery. Mamalingki muna ako, tapos lutuin na natin dito habang tumatakbo ang truck kasi nandyan lang naman yung aking lutuan. Alright guys, tara, mamalingki muna tayo. Woo! The home of President Choice, guys ha. Dito tayo ngayon sa Real Canadian Superstore, Kiluwak, British Columbia, mamimili. Avocado. Broccoli. Okay, so Greek yogurt, 17% protein. At ang calorie niya per 175 gram is 100 calorie lang guys. So ito. Pagka mimili kayo, make sure nyo i-check nyo yung level kasi nandito yung calorie nya para hindi tayo masyadong tumaba. Yeah! Tips from Lakay Tracker. Alright guys, ito organic, 450 lang ito eh. Okay, so 90 calorie, protein 9 grams. Ayos. Okay, meron pala silang frozen avocado. Ito na lang guys, kasi baka mamaya mabulok lang yung
Price lang yung presyo, 50 calories. Ayan. Sigana sa potassium. Ito na lang, bilhin natin. Ibabalik ko yung binili natin ito. Apat ito eh. Pares lang naman ng presyo. Ito na lang. Puso na avocado na to. Tabili na lang, tabili tayo ng ano, ribs ng baboy. Ito, nakabili tayo ng ito, ribs. Tutubuhin ko to guys. O kaya sabawan natin, ribs ng baboy. Kapag tayo ng chicken breast. Chicken breast nila rin. 15 lang. Ito. Ito guys, 15 chicken breast. Tutuhin ko mamaya yung mga yan. Tapos kuha tayo ng manok na luto na. Okay. Ito, meron na silang lutong manok dito guys. Ito. Ay, extra. Bayaran ko na to. Chop-chopin natin itong karne natin sa truck. Let's go. Diga dónde está la leche para arreglar. Alright guys, tignan nyo. 24 bottle 500 ml, $2.79 lang. Bili tayo isa. Yung binili ko nung nakaraan doon sa truck stop, 12 lang, $8. Kita mo kamahal. Tara. Alright guys, andito na tayo. Medyo nag-leak yung chicken. Lagay ko muna dyan. Okay, so strawberry. Meron tayong strawberry, banana, yung binili natin. Yan. Tapos yung frozen na gulay. Pag hindi ko naubos to, pwede na mag-iwi. Yan. Avocado at green peas ba to? Ayan. Lagay lang natin dito. Lagay natin sa loob. Tapos broccoli. Yan. Ito lang sa loob. Surahan ko to. Tapos ito yung tubig natin. Yan. Ito yung sinasabi ko guys, $8 na binili natin doon sa Flying J doon sa Calgary, Alberta. Hindi ko pa nagagamit kasi may tubig pa tayong konti. Tapos ito yung binili natin to, 75 lang ito. Kita mo? Ito 24 bottle, ito 12 lang. Okay, so diba? Ayan. May pandagdag. Kala ko ang dami ko nang binili. Hindi pa pala, kunti lang pala. Oh. Yan yan. Ganyan ko
lang muna. Tapos itong saging, hindi naman pwede yan sa freezer yan. Dito ko lang inilalagay yan. Yan, para alam ko kung saan. Tapos tara dun sa ano, paghuhugasan. At chop-chopping ko itong baboy. Ribs ito ribs. Bago natin hugasan. Madali lang naman i-adobo ko to guys. Para madaling lutuin. Ayun o. Ayos lang yung malalaking chop-chop. Wala namang ibang kakanin kundi ako. Yan. Tapos itong chicken breast natin, hugasan din natin. Tsaka natin i-plastic. Tara, hugas tayo. Okay, yan. Tapos bagsak lang natin dyan. Ayan natin kumulo. Takpan natin. Yan. At ito naman, chicken breast natin. Plano ko rito is piprituhin ko lang. Hiwa-hiwain ko pa yan, tapos piprituhin ko. Ang importante, nalinisan ko na, nahugasan ko na. Ayan, meron tayong extra na naman. Yun guys, yan ka lang muna. Alright guys, yeah. So paano? Ayan, meron na naman tayong abasto. Budget sa pagkain for at least 1 week. Naka $75 din ako doon. Okay lang, mas mura naman yun kaysa kung sa US ako bibili. Kasi sabi ng dispatch ko, once na na-deliver ko to, pupunta tayo ng Oregon. Kaya at least kahit paano may pagkain na tayo. Thank you for watching guys. Ingat kayo lagi. Sana tuloy-tuloy lang ang pagsuportahan sa video vlog ng Lakay Trucker. Ingat kayo. Peace up. Bye. Lakay Trucker.